Okay, good afternoon po sa ating lahat mga kapatid, and this afternoon, hayaan niyo po na ako po ay magbahagi po ng salita po ng Panginoon. No? Kamusta po kayong lahat? I hope and I pray na lahat na kayo po ay nasa maayos po na kalagayan. Malapit na po ang Pasko, and may the Lord bless you more and more. Sa inyo pong mga buhay. Now, let me share the Word of God. Kung meron po kayong mga Bible, buksan niyo po yung Bible niyo sa Ephesians chapter 6, verse 16. Ephesians chapter 6, verse 16. Sabi po dito, in addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Pray po tayo. Heavenly Father, thank you Lord for this afternoon. Salamat Panginoon sa katapatan mo sa mga buhay namin. Lord, ngayong hapon po na to, dalangin ko na kausapin niyo po kami sa pamamagitan po ng mga salita mo. Lord, continue to remind us once again about what is happening around us, Lord. Or sa aming generation din ngayon, Panginoon. Lord, dalangin ko, Lord God, sa as we meditate your word, strengthen our faith, and continue, Lord, to give us a right understanding sa mga salita po ninyo. I pray, Lord, for the fresh anointing, anoint our online devotion, and I pray, Lord, continue, Lord God, to touch the heart of the people who will listen, Panginoon, sa mga salita po ninyo. Lord, buksan mo yung puso namin ngayong hapon po na to. Dalangin ko, Lord, na kung may mga bagay man kami na nagawa, Lord God, na sin, Lord God, kung may nakita kang sin sa mga puso po namin, Lord, I pray na clean our hearts, Lord, with the precious blood of Jesus. Bigyan mo kami ng wisdom, Lord. Bigyan mo kami ng knowledge, Panginoon, sa mga salita po ninyo. Holy Spirit, guide mo kami, Lord. Samahan niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And yung title ko po ngayong hapon is about Shield of Faith. Okay, alam po natin na yung pinaka-context po nitong Ephesians chapter 6 is about the spiritual warfare. Kasi nga during that time sa Church of sa Ephesus, okay? May dalawang nangingibabaw sa Ephesus. Number one, the temple of Diana, the temple of Artemis. Okay, Diana is acknowledged as God and with multi-breast, okay? Then, pangalawa, kilala po yung Ephesus when it comes in practicing a demonism or yung mga demonic rituals. Like for example, yung mga black magic, ganyan. Pero itong Ephesians chapter 6 ay sinulat to ni Pablo dahil nga sobrang tindi ng spiritual warfare dito sa Church of Ephesus, dito sa Ephesus, okay? At ganoon din, pinapaalalahanan niya yung mga kapatiran doon na maging matatag. Kung babasahin ninyo yung Book of Acts chapter 19, yun yung reason, okay? Dahil matindi nga yung spiritual battle dito sa Ephesus. Ibig sabihin, spiritual warfare is real. Okay? Kaya nga may mga tao na makikita po natin na they are being possessed by an evil spirit. Di ba, makikita po ninyo na may mga tao na dahil alipin sila ng kaaway, okay? Makikita ninyo na bigla na lang nagma-manifest, 'di ba, yung demonyo sa kanila, and parang as I kumbaga dati may mga dinil kami noon na mga demon possession. Then as I do an observation sa mga tao na to, parang may mga similarity sila the way the evil spirit, okay, magmanifest sa mga buhay nila. May mga similarity sila. Yung iba makikita mo naglalaway, sumusuka, hindi nila alam na nagwawala sila. Ibig sabihin na merong demonic spirits, okay, na nag-e-exist. Hindi nga lang natin nakikita kasi nga usaping spiritual ito. Okay? And this afternoon, I just want to share to all of you the Ephesians chapter 6, verse 16, and my title is about the shield of faith. Alam natin sa within the chapter 6 of Ephesians, verses 10 to
to 20, merong 6 armors, okay, na sinasabi si Paul dito sa Ephesians chapter 6. Sabi dito ni Paul dito sa 16, in addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Okay. Ngayon, for us to understand how to use the shield of faith, we need to have a right knowledge about ano ba yung shield of faith. Okay? Alam natin pagdating sa mga war ay may mga weapon na ginagamit kasi nga ang konteksto kasi nito, itong Ephesians chapter 6, inihalin tulad to ni Paul during the time of ng mga digmaan, 'di ba? So yung mga Roman soldiers, doon niya inihalin tulad yung spiritual armor na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Yung shield of faith kasi nung time ng Roman Empire, ang tawag nila dito scutum. Ang scutum, para yung shield kasi nila para tong kasing laki ng pinto. Parang ganun kalaki yung shield, yung sanggalang na ginagamit ng mga Roman soldier. Kaya sabi ni Paul dito, in addition to all this, take up the shield of faith. May purpose yung yung sinasabi ni Pablo dito. Ano nga ba what is the shield of faith? Or kailangan matanong muna natin, ano ba ibig sabihin ng faith? Sabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 1, sabi dito, now faith is being sure of what we hope for, and certain of what we do not see. Ibig sabihin, yung paniniwala natin sa mga bagay na hindi natin nakikita. Like for example, we do not see God. Marami pong mga tao sa panahon na to, no, as the time goes on, we are living in an age of reasoning. Many people are kumbaga maraming mga tao, they are skeptics about the existence of God. May akala ng mga tao na ang demonstration ng existence of God ay parang 1 + 1 = 2. Pag nagtanong ka 1 + 1, yung sagot nandiyan na kaagad. But the demonstration of the existence of God is very different. We can philosophize. Like for example, yung makikita natin yung ganda ng disenyo ng lahat ng bagay na pagpapatunay na merong Diyos. Then dito sa Hebrews chapter 11 verse 1, sinasabi dito yung pananampalataya, yung paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita, na though hindi mo nakikita yung Panginoon, but you still believe in Him. Kaya sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith it is impossible to please God. Sabi, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Okay, alam natin na yung ngayon alam natin ano ang ibig sabihin ng pananampalataya according to Hebrews chapter 11 verse 1. At alam natin, sabi doon, ang walang pananampalataya hindi kinalulugdan ng Panginoon. Dahil sa Bible, ilang beses na pag wala tayong pananampalataya sa Diyos, mananatili sa atin yung poot ng Panginoon. Yun yung malinaw na sinasabi dito sa salita ng Lord. Now, sabi ni Paul, etong shield of faith na to, we need to use it every day. We need to use it every day. Pag sinabing faith, it's absolute confidence in God. Pag sinabing absolute confidence in God, ibig sabihin you are trusting to God's character. Halimbawa, ang revelation ni God sa salita niya, He is sovereign, He is love, okay, He protects. Ano pa, yung sinasabi ng Panginoon sa mga salita niya na He is omniscient, He is omnipotent, and omniscience. Okay? Ganun yung revelation ng Panginoon. We need to trust to God and to His character. The shield of faith. Ang tanong nga, minsan ang tanong parang, nung binabasa ko yung Hebrews chapter 11 verse 1, 11 yung whole chapter nito, 11 verses 1 to 40. Paano ba malalaman, no?
Kumbaga wala naman sukatan, paano natin malalaman kung gaano ba kataas yung pananampalataya ng isang tao? But you know what? One thing I found out, kung gaano kalaki yung pagkakilala mo sa Panginoon, ganun kataas yung pananampalataya mo. Like for example, naniniwala ka na everything is in the hands of God. Naniniwala ka na ibig sabihin, anuman yung nangyayari sa mundo, hawak ng Panginoon ang lahat ng bagay sa kanyang mga kamay. Okay? O kaya, kung ma-amaze nga tayo dahil makikita nyo yung Diyos na pinaglilingkuran natin, hawak niya sa isang palad yung buong universe eh. Ganun ka makapangyarihan yung Panginoon. Ibig sabihin, as the time goes on na lumalawak yung understanding natin kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin, mas lalo ding tumitibay yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya sabi dito, take up the shield of faith. Minsan kasi ang purpose kasi nung may dalawang purpose yung shield of faith during the Roman Empire. Number one, ano tawag yan? Gawing barrier ito o harang. Again, kumbaga mula sa atake ng kaaway. Pangalawa, parang pantulak. Okay, pag may kaaway pag lumapit sa yung opponent mo, di ba? Parang ginagamit mo tong shield ninyo para itulak yung kaaway ninyo. Pero dito sa sinasabi ni Paul, the shield of faith not necessarily mean that you need to attack. Ang gagawin mo lang is to use your shield of faith. Sabi, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Ang tanong lang dito, what is the flaming arrow of the enemy? Paano natin malalaman na may mga flaming arrows yung kaaway na umaatake sa atin? Alam niyo po, as the time goes on, many churches today don't give importance anymore about spiritual warfare. Like for example, the situation of churches in Europe. If you will read, the update news about the churches in Europe. Maraming mga churches po sa Europe talagang they are dead spiritually kahit o kaya pakinggan niyo si John Beaver, yung sumulat ng Kryptonite. Okay, yung sumulat noon. Si John Beaver, sabi niya nung pumunta siya sa Europe, sobrang nakakalungkot dahil iba yung kalagayan ng mga simbahan doon. Yung ibang many churches in Europe are dead spiritually. Therefore, Paul said that take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Maraming flaming arrows yung enemy. What is the purpose of flaming arrows during the Roman Empire? Number one, to kill somebody. And number two, to disable somebody. Number three, to paralyze. Okay, kaya makikita ninyo, like for example, yung mga lumilitaw na issue sa society. Pag may mga nagsasabi, mga popular na tao na sasabihin walang Diyos, ang daming mga tao, they are getting affected. Kasi nga tumataas yung Bible illiteracy sa panahon natin ngayon. Ang daming mga tao, they don't have the right knowledge who God is. Kaya parang ang tingin na kung alin na lang yung mapakinggan namin, yun na lang yun. Kaya etong mga tao na to na very popular sa society natin na nagpo-promote ng atheism, it is a flaming arrow from the enemy. Kaya dahil mga tao, they are dead spiritually. O halimbawa, may mga nagpo-promote ng halimbawa, sexual immorality. Sexual immorality has a big scope. Pornography, it's a flaming arrow. Yung mga umuuso sa generation ngayon, one night stand, it's a flaming arrow from the enemy. Ano pa ba? Yung mga, like for example, the unbiblical ideologies, it's a flaming arrow from the enemy. And it is the attack of the enemy against the churches. Now, the question is, gaano katibay ang pananampalataya ng mga Christian to defend the church? To defend or to protect everybody from the flaming arrows of the enemy. You know what? Satan is moving to different nations in a different ways.
There are many people today believe to horoscopes more than the Word of God. They believe to fortune tellers more than the Word of God. They believe to demonic practices more than the Word of God. They believe to secular motivational speaker more than the Word of God. It's a flaming arrows from the enemy. Therefore, Paul said, take up the shield of faith so that you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Kaya tignan nyo, pag ang kaaway, kumbaga ang kaaway pag nagpakawalayan ng atake tapos hindi prepared yung mga Christian or hindi prepared yung mga simbahan, maraming mga churches na mamatay spiritually. Maraming mga churches they are prone to temptations from prepared by the enemy. Pero makikita natin, pag matibay ang pananampalataya at malalim ang pundasyon natin sa salita ng Panginoon, may kita natin on how the Lord protect us from Satan. On how the Lord protect us from Satan. Alam niyo po, yung pananampalataya na natin sa Panginoon, mas lalo ring titibay ito pag tayo ay nagbababad sa pananalangin. Intercession ministry is the backbone of the church and the backbone of all the ministries. Without intercession, lahat ng mga ministry babagsak, lahat ng mga ministry bibigay, lahat ng mga ministry ay paglalaroan lang ng demonyo. Lahat ng mga ministry ay sisirain ng kaaway. Therefore, Paul said in the verse 18, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. The shield of faith is a defensive weapon from God. And prayer is an offensive weapon to counter the attack of the enemy, to overturn the demonic attack. Spiritual warfare is real. And we need to understand that demons exist. Read the book of Daniel, chapter 10. May nangyayaring spiritual warfare behind of that chapter, yung chapter 10. Dahil nung time na yon, nagpipray si Daniel, pero sabi nung angel, na-delay yung pagdating ko kasi nga, hinarang ako ng masamang hari ng Persya para pigilan ako na iparating sa'yo yung mensahe ng Diyos. Ibig sabihin, may pumipigil dun sa angel na matinding demonyo dun sa Persya. May spiritual warfare na nangyayari. So, we as a Christian, strengthen our faith. As Paul said, take up the shield of faith. We need to use it every day against doubt, against fear, against wrong teachings. Wrong teachings are everywhere because the flaming arrows of the enemies are coming from everywhere. Therefore, Paul said, take up the shield of faith. Kumbaga, bigyan natin ng importansya yung kahalagahan ng pananampalataya sa gitna ng mga tao na nagda-doubt sa Panginoon. Yung mga tao na may matibay na pundasyon sa relasyon nila sa Panginoon, yung tibay ng pundasyon ng pananampalataya nila, sila gagamitin ng Panginoon sa panahon na kung saan yung mga tao ay wala nang paniniwala sa Panginoon. So we have to make an effort to know more God. Kung gaano kataas, kung gaano natin kakilala ang Diyos, ganun din kataas yung pananampalataya natin sa harapan ng Panginoon. Let us pray. Lord, thank you for this afternoon. Thank you for reminding us once again. Today, Lord, increase our faith, Lord. Kagaya ng prayer ng mga disciple, Lord, increase our faith. Dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo kami na mas lalo ka naming makilala bilang Diyos na aming pinaglilingkuran. Lord, as the time goes on, we can see the attack of the enemies. Si Satan, Lord, nag-release ng maraming atake, Panginoon, against your churches, against your people, against individual, against community. But Lord, I pray, continue to use us, Lord God,
to overturn the demonic attack, Panginoon, laban sa mga tao na nasa mundo po na ito. Salamat, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen.